Hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita. Nako mga kababayan, parang naduduwag po yata mga kapatid itong bansang China. Kasi nga mga kababayan, hindi po pumalag ang China mga kapatid dito sa ginawang joint patrol mga kababayan ng Philippine Air Force mga kapatid at ng US Air Force dyan sa may West Philippine Sea. Usually kasi mga kababayan, pag may mga ganitong patrolya mga kapatid na ginagawa yung ating Air Force, itong China mga kababayan ay nagpapalipad din po kaagad ng kanilang mga fighter jets. Pero this time mga kapatid, naging matagumpay po itong joint patrol ng US mga kapatid at Pilipinas dahil wala pong kung anumang imahe mga kababayan ng mga fighter jets ng China na nakita mga kapatid sa himpapawid. Isa po itong indikasyon mga kababayan na parang nai-intimidate po yata ngayon ang bansang China dahil itong fighter jets na dinala dito ng US mga kapatid ay pang first class po ito, no, na fighter jets ng US. Kaya siguro mga kababayan, hindi na pumalag itong bansang China. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, panoorin muna natin ang videong ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaksyon. Tampok ang F-35 Lightning II fighter aircraft ng US sa ikalawang phase ng 2025 Cope Thunder exercises sa pagitan ng Philippine Air Force at US Pacific Air Forces. Ganda Opisyal tignan, na itong nagsimula ngayong Lunes sa Clark Air Base, Pampanga, kung saan lumipad ang ilang F-35 jets ng US kasama ang FA-50 ng PAF sa isang joint patrol exercise sa territorial waters hanggang sa bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, kadalasan kasing ginagawa ng China pagka may mga ganitong tawag dito, patrolya mga kababayan na ginagawa yung ating Air Force mga kapatid, nandyan agad yan sila nakikipag-radio challenge at minsan pa nga mga kababayan ay binubuntutan po nila yung mga eroplano ng Pilipinas. But this time mga kababayan, no, hindi po pumalag ang bansang China. And eto guys para sa kaalaman po ng lahat mga kapatid, ayon doon sa ating napanood na international news mga kababayan, itong ang dalawang naglalakihang aircraft carrier daw ng bansang China mga kapatid ay nandyan ngayon, no, nakakalat mga kababayan banda sa may West Philippine Sea. No, pero mga kapatid, hindi po nagpalipad ng eroplano itong China mga kababayan. No, nagtataka ako mga kapatid kung bakit hindi nila kinounter itong joint patrol ng Pilipinas at US. Isa yatang indikasyon to mga kapatid na itong China ay naduduwag mga kababayan dito sa mga eroplano ng bansang Amerika. Kasi nga mga kababayan, first class pala itong eroplano mga kapatid na dinala dito ng US, itong F-35. Baka mga kababayan, natakot ang China dahil alam niyo naman mga kapatid na itong eroplano ng US ay kargado ito mga kababayan ng mga high-tech din po na mga missile. No, at isang bagay din diyan mga kababayan, yung aircraft carrier din po ng US mga kapatid ay parang nandito po ngayon, no, sa loob ng bakuran ng Pilipinas. Kaya kung sakali mang gumawa ng kung anumang intervention mga kababayan itong China, no, sa ginawang joint patrol ng Pilipinas at US, abay pwede pong mauwi ito mga kapatid sa labanan ng mga eroplano. Kaya itong China siguro mga kababayan nag-isip hayaan nyo na, no. Nag-joint patrol lang naman yan. Wala namang delikadong banta sa atin yan. Diba? Baka mga kapatid, umiwas na lang ang China dahil alam nila na wala silang laban mga kababayan dito sa mga eroplano ng bansang Amerika. Tuloy. As a treaty ally, we cannot escape the fluidity of our operational environment, especially the South China Sea. It brings us a greater degree of interconnectedness. Ang F-35 ay isang 5th generation fighter aircraft na itinuturing bilang isa sa pinaka-advanced sa buong mundo. O kaya siguro natakot ang China. Kasi nga mga kapatid, iniisip siguro ng China maraming ganyang eroplano doon sa aircraft carrier ng US. Di ba? Tsaka nagtataka lang ako mga kababayan
pag nandito ang Amerika, mga kapatid, sa loob ng Pilipinas, itong puwersa ng Amerika, pag nandito mga kababayan sa loob ng Pilipinas, parang itong China, pigil silang gumalaw mga kapatid, dyan sa may West Philippine Sea. Tapos yung usual mga kababayan na ginagawa nilang panghaharas, hindi po nila ginagawa mga kapatid. Diba? Isang indikasyon ito mga kababayan na ang Amerika po ay China po mga kapatid ay nai-intimidate sa presensya ng US. Kaya tama lang mga kababayan na nakipag-join force tayo dito sa bansang Amerika. Kasi nga mga kapatid, pag may mga ganito mga presensya ng US dito sa loob ng ating bansa, itong China ay hindi po nagagawa mga kababayan yung kanilang mga maling gawain tulad ng pangwawater cannon, panghaharas sa ating mga sa ating Coast Guard at sa ating mga Navy. 'Di ba? Mas maganda mga kapatid na bigyan natin ng tsansa itong Amerika na gumawa ng sarili nilang airbase dito sa Pilipinas kasi nga mga kababayan, malaking bagay po ito. Sa pamamagitan ng presensya ng US mga kapatid, itong mga plano ng China diyan sa may West Philippine Sea mga kababayan ay napupurnada po. 'Di ba? Dahil intimidated sila. Kasi nga mga kababayan, pag pumalag sila mga kapatid, abay, ibang usapan na yan. Pagka binastos nila ang presensya ng US dito, ay ibang usapan na talaga yan mga kapatid. At yan po ay may posibilidad na mauwi mga kababayan sa isang malaking digmaan. Kumbaga, itong China mga kababayan, nag-iingat din siguro at ayaw nilang matulad doon sa bansang Iran mga kababayan. Kung kaya wala silang ginawang kung anumang mga maling galaw ngayon mga kapatid na nandito habang nandito itong presensya ng US sa loob ng ating teritoryo. Tuloy. Ito ang unang beses na gagamitin ang F-35 para sa isang pagsasanay dito sa Pilipinas. Mga kapatid, narinig nyo po ang balita. Unang beses na naman ito mga kababayan nagagamitin ng Amerika dito sa Pilipinas itong kanilang F-35 mga kapatid na fighter jets. 'Di ba? Nung nakaraan mga kapatid, unang beses din na binaba ng Amerika itong Typhoon missile nila dito sa loob ng ating bansa. Ngayon, fighter jets na naman mga kababayan. Ganon po mga kapatid ka-espesyal ang Pilipinas sa bansang Amerika. First time lagi mga kababayan ang bansang Pilipinas. Dito una mga kapatid. Bago yung ibang bansa, dito muna ilalapag, dito muna nilalapag ng US itong kanilang mga kagamitang pandigma. 'Di ba? Napakaswerte po natin mga kapatid. At gaya nga ng sabi ko sa inyo, malaking bagay po talaga at malaking tulong itong ginagawa ngayon ng US para sa ating bansa. Especially mga kababayan, may kinakaharap tayo ngayon na isang malaking banta mga kapatid galing sa bansang China. Buti na lang mga kapatid, si President BBM prioritize niya itong relasyon ng Pilipinas at bansang Amerika. Kasi nga mga kababayan, kung hindi ito ginawa ng ating Pangulo, nako mga kapatid, kawawa na po ngayon ang ating bansa. Tuloy. Mas maganda po yung impact niya sa atin sa training, and this is a great opportunity for us to enhance our interoperability, coordination, and operational effectiveness as we face prevailing challenges dito sa ating region. Malaking bagay para sa mga piloto ng PAF ang paglahok ng F-35 sa Cope Thunder. Lalo target din ang pagkakaroon ng multi-role fighter jet sa ilalim ng AFP modernization program. Diba? It's a fifth generation aircraft. It's capability-wise, it's a more advanced aircraft. So we are hoping to learn so much from them during this exercise. We're super. Mamaya niya mga kapatid, si President Marcos bibili na rin ng ganyan sa Amerika, Napakalaking bagay po niyan mga kababayan, Tulad nga nito mga kapatid, wala pa sa atin yung ganyang eroplano na yan, Pero ngayon pa lang mga kababayan, yung ating mga Air Force ay pinag-aaralan na pong gamitin yan. 'Di ba? And yung mga ganyang manifestation mga kababayan, maganda po dahil may kumbaga nagpapakita ng sinyalis mga kapatid na later on ang Pilipinas magkakaroon na rin ng ganyan. 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, kung wala namang plano ang Pilipinas na magkaroon ng mga ganyang ka-high-tech na mga aircraft mga kababayan,
di sana walang ganitong mga training. Pero mga kababayan, nagkaroon tayo ng ganitong mga exercises dito sa Pilipinas, gamit yung mga ganyang ka-high-tech na fighter jets ng US, mga kapatid. Dahil ang Pilipinas po, mga kababayan, ay may plano na bumili, mga kapatid, ng mga ganyang high-end na mga eroplano tulad nitong dala-dala ng Amerika, mga kapatid. Di ba? Napakaganda po nito, mga kapatid, para po sa ating Air Force. Dahil wala pa man ganyang eroplano ang Pilipinas, alam na po nila, mga kapatid, i-operate yung ganyang klaseng mga fighter jets na dinala dito ng bansang Amerika. Tuloy. We're excited to work together. We'll definitely be able to integrate both fighting each other and the basic fighter maneuvers. And with that, we've prepared some academics to exchange with the FA-50 pilots to kind of show them how we operate in those mission sets, how we mission plan, and then how we execute. Higit 2,000 Kaya nga, galit na galit ang China sa Amerika, mga kababayan, at kay President Marcos. Dahil nga, mga kapatid, marami pong natututunan ngayon yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga Air Force. Kasi nga, mga kapatid, itong Amerika po ay tinuturuan po tayo, mga kababayan, ng mga makabagong estratehiya, makabagong depensa, mga kapatid, sa ating bansa. Diba? Kaya itong China, mga kababayan, dismayado sila. Bakit daw nangingialam ang bansang Amerika? Hindi naman nangingialam ang bansang Amerika. Kundi tinutulungan lang niya ma-enhance ang military power ng bansang Pilipinas. Tulad nitong mga ganitong exercise, mga kababayan, malaking bagay talaga ito para sa ating mga kasundaluhan at para sa ating mga Air Force. Dahil nga, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga tawag nito yung knowledge na meron itong mga kasundaluhan at mga Air Force ng US, mga kababayan, ay na-absorb din po ito ng ating mga kasundaluhan dito sa Pilipinas. Dahil nga, mga kapatid, tinuturo sa kanila o ganito, ganito na ang makabagong technique ngayon kung paano ba yung mga coordination na dapat gawin in times of war, di ba? Sa pagdepensa naman, ganito yung mga magagandang strategy ngayon na ginagamit, kung paano makaiwas sa kung anumang mga posibleng encounter, di ba? May mga ganyan, mga kababayan, na natututunan ngayon yung ating mga kasundaluhan. Di ba, mga kapatid? Kaya ang China dismayado talaga sa ginagawang ito ng Amerika at pinaparatangan nila ang US na nangingialam daw sa issue ng Pilipinas at China patungkol nga dyan sa may West Philippine Sea. Pero, mga kapatid, eto po, mga kababayan, wala pong ginagawang kung anumang mga negatibong bagay itong US sa Pilipinas. Tinuturuan lang po nila, mga kababayan, yung ating sandatahang lakas. Nagsasanib puwersa lang sila, mga kapatid, para sa mga ganitong drills, ganitong mga trainings. Diba? Dahil dito, mga kababayan, nagiging advanced na po yung ating sandatahang lakas. At yan po, mga kababayan, ang isa sa pinapagpasalamat ko kay President Marcos. Nabubulol ako. Nabubulol na ako, nawawala pa ako. Isa yan, mga kapatid, sa ipinagpapasalamat ko kay President BBM dahil priority talaga ng Marcos admin, mga kababayan, itong ating sandatahang lakas. 'Di ba? Hindi na tayo behind ngayon, mga kapatid, sa ibang ibang bansa, dahil nga, mga kababayan, unti-unti na pong nagiging updated at nag-upgrade na rin, mga kapatid, yung ating mga kagamitan. Di ba? Dahil kay President BBM, mga kababayan, naging posible po ang lahat ng bagay na ito. Tuloy. tauhan mula sa PAF ang Kalahok, kung saan ilan pang aerial asset nila ang gagamitin bukod sa FA-50. Di ba, mga kabatid? Napakaswerte ng Pilipinas, mga kababayan. Ang daming manifestation, mga kapatid, na pinapakita sa balitang ito. Hindi lang yan, mga kababayan. Ibig sabihin, ipapatikim din ng Amerika, mga kapatid, yung iba pa nilang mga military assets, mga kababayan, sa ating mga kasundaluhan at sa ating mga Air Force. Diba? Yung mga high-end talaga na sinasabi, mga kapatid. Noong panahon ba ni Tatay Diggs, may ganito? Wala, mga kababayan. Ngayon lang po ito na i-experience, mga kapatid, ng ating mga kasundaluhan. At lahat ng effort na ito, mga kababayan, para po ito sa pagdepensa sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea na pilit pong inaagaw ng bansang China. Tuloy.
Habang 200 naman mula sa US Pacific Air Forces. Tatagal hanggang July 18 ang Cope Thunder at gagawin ng mga pagsasanay sa Hilagang Luzon. Grabe. Inaasahang lilipad hanggang sa bahagi ng West Philippine Sea ang FA-15 ng Pilipinas at ang F-35 ng US. Kabilang sa mga pagsasanay na isasagawa para sa Cope Thunder ang Basic Fighter Maneuver, Low Altitude Training, Offensive Counter-Air at Close Support Operation. Alam niyo mga kababayan, parang sinampal sa mukha ang China dito eh. No, low altitude daw mga kapatid. Pagkakaintindi ko niyan kumbaga visible lahat ng nasa baba niyan mga kababayan sa gagawin nilang training, no. Hindi sila aangat ng sobra mga kapatid. Pag sinabing low altitude kasi, no, yung taas yan kung gaano kataas yung lipad ng eroplano. Nandyan din sa baba mga kapatid itong puwersa ng China. Di ba? Parang sinampal ng harap-harapan ang China na kung saan mga kababayan habang nandyan sila sa baba, nandito din ng ating puwersa, no? Yung puwersa ng Amerika at Pilipinas, no? Nagpa-practice. Di ba? Mga kababayan, pag yan pinalagan ng China, mga kapatid, nako. Malalagay talaga sa alanganin itong mga aircraft carrier ng China, mga kababayan. No? Dahil hindi po talaga sila sasantuhin ng bansang Amerika, mga kapatid, pagka nangialam sila sa gagawin nating exercise. 'Di ba mga kababayan? Kaya itong China, no, wag na wag talaga silang gumawa ng kung anumang maling galaw diyan dahil nako, the end of you talaga si Jinping. Tanay. All of that will be in the Imtawan or west of Zambales area at around 20 to 40 nautical miles from Pangasinan. Hindi naman makakaapekto ang masamang panahon sa Cope Thunder. Lalo't isa rin ito sa mga sitwasyong sinasanay. If it's bad weather, that's okay. It doesn't stop us from learning from one another, doesn't stop us from sharing expertise, doesn't stop the relationships that we're building here. So in either case, the exercise will continue. Samantala, kinumpirma ng Philippine Navy ang posibleng pag-transfer sa Pilipinas ng 6 na Abukuma-class destroyer escort mula sa Japan. Naghahanda na ang Philippine Navy para sa magiging joint visual inspection kasunod ng imbitasyon mula sa Japan Ministry of Defense. Ito mga kapatid, mas lalong sumama yung loob dito ng bansang China. Kasi nga mga kababayan, nakikita ng China na palakas ng palakas sa talaga itong kagamitan ng Pilipinas. Di ba mga kababayan? Anti-submarine, no? Anti-submarine na barko mga kapatid. Ano bang ibig sabihin yan? Di ba? Yan po ay in preparation mga kapatid, sa mga posibleng encounter gamit itong submarine ng bansang China. Di ba mga kababayan? Kasi ang China kasi mga kapatid, alam naman natin kung paano sila maglaro. No? Traiduran po sila mga kababayan makipaglaro mga kapatid. Malay natin yung ating mga barko diyan palutang-lutang, di natin alam. Meron na palang submarine doon sa baba, pinagpaplanuhan ng pataubin yung ating mga barko. Ngayon mga kababayan, kung sakali manggawin niya ng China mga kapatid, agad-agad nadidetect sila dahil meron na po tayong anti-submarine ngayon na warship, na dinonate po sa atin ng bansang Japan. Marami ang nagsasabi mga kapatid na second hand daw yan, yung anti-submarine na warship na yan. Pero mga kababayan, malaking bagay po yan para sa bansang Pilipinas. Kahit second hand yan, made in Japan naman. Kung second hand mga kapatid, made in Japan naman. At alam niyo naman mga kababayan, ang quality ng mga made in Japan. Kaya mga kapatid, hindi big deal kung second hand yan. Dapat pangang magpasalamat ang Pilipinas dahil meron na tayong ganyang barko ngayon. May ganyang warship na po tayo na binigay po ng libre ng bansang Japan. Pero inyo kung bibilhin nyo yan, 6 mga kapatid, bibilhin nyo yan, ilang trilyon yan ang aabutin yan mga kababayan. Yan po binigay ng libre ng bansang Japan. Mamimili pa ba ang Pilipinas? Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kapatid, it's better than nothing. Di ba? Yung mga iba nating mga pro-China mga kababayan kasi nilalait-lait. Kesyo daw, tambakan daw ang Pilipinas sa mga surplus ng Japan. Warship yan. No, tutoy, warship yan. At anti-submarine warship yan. No, yan yung magpapalubog, sa mga submarine ng bansang China.
Kung sakali mang tarantaduhin din ng China, talagang lulubog yung kanilang mga submarine dyan, ano, sa mga barko na yan. At malay mo, di ba, bibili pa si President BBM ng mga 10 ganyan. Mga kapatid, malay nyo, di ba? Kasi nga mga kababayan, ang purpose nito ay dito manggagaling mga kapatid yung desisyon ng Philippine Navy kung dadagdagan ba yan later on, no? Base dito sa kanilang obserbasyon sa barkong ito. Pag nagustuhan ng ating Philippine Navy yan, pwede nilang sabihin kay President BBM na mahal na Pangulo, dagdagan natin 50 piraso. Di ba mga kapatid? Useless na, no? Useless na po itong mga submarine ng bansang China. No, malaking bagay yan mga kapatid. Huwag nating laitin. Kahit sabihin nating second hand yan, sabihin nating surplus yan, mga kababayan, made in Japan naman yan. Hindi po yan made in China. Yung mga barko, yung mga warship na made in China, mga kapatid, yun po yung ginagamit ng Pilipinas, no? Ginagawa nilang praktisan, mga kababayan, tuwing balikatan, exercise. Diba? Kasi nga, mga kapatid, yung mga barko ng China, yung mga paltik po yan. No? Mga mga mahihinang klase, mga kapatid. Pero ito, made in Japan to. Hindi nyo po pwedeng basta-bastahin yan, mga kababayan. Dahil napakalupit po at napakatibay ng mga barkong yan, no, ng bansang Japan. At libre lang yang ibibigay sa Pilipinas, mga kapatid. Diyan pa lang panalong-panalo na ang Pilipinas, mga kababayan. Tuloy! Actual inspection. Kasunod ng imbitasyon mula sa Japan Ministry of Defense, bubuuin ang delegasyon ng naval experts mula sa Philippine Navy para sa isasagawang inspeksyon sa mga barko kung saan salamin daw ito ng mas lumalalim pang strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Tsaka isang bagay dyan, mga kapatid, ang Japan ba, no, magbibigay sa atin ng depektibong mga barko? Hindi ganun katarantado, mga kababayan, ang bansang Japan na bibigyan tayo ng mga pang-scrap na ng mga barko. Kung China siguro, oo, mga kapatid, dahil pang-scrap naman talaga ito mga barko ng bansang China. Pero Japan, mga kapatid, di kalidad yan at hindi ganun ka-cheap ang Japan, mga kababayan, na bibigyan tayo ng mga patapunan nilang mga barko. Second hand lang yan dahil nagamit na eh. Pero yung condition yan, mga kapatid, nasa, sabihin na natin, mga 95% pa rin yung condition ng mga barko na yan. At guaranteed yan, mga kapatid, na magiging epektibo yan, para sa pagdepensa sa ating teritoryo kung sakali man, dumating ang kagipitan at gamitin ng China itong kanilang mga submarine. Diba? Tuloy! Patrick De Jesus. Yan, mga kababayan. Diba? Napakagandang balita po nito, mga kapatid. Umaapaw po ang blessings, mga kapatid, ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Diba? Yung mga ganitong opportunity, na masakyan nyo, mapag-aralan nyo itong mga fighter jets ng US, kung saan ito yung isa sa mga pinagmamalaki nilang fighter jets. Napakalaking, kumbaga, mga kababayan, napakaswerte na po, ng ating mga sandatahang lakas, ng ating mga Air Force. Diba? Sa Pilipinas lang po yan nangyayari, mga kapatid. Sa ibang bansa, wala pong ganyang ino-offer, mga kababayan, ang bansang Amerika. Sa Asia, mga kababayan, sa Pilipinas lang po yan. Tanging bansang Pilipinas lang po dito sa Asia, mga kapatid, ang nagkakaroon ng ganitong opportunity, mga kababayan, galing sa bansang Amerika. Diba? Tapos ito pa, Japan, magbibigay ng kanilang warship. Mga kapatid, sunod-sunod po ang blessings ng ating sandatahang lakas. At yan po, mga kababayan, isa po yan sa ipinagpapasalamat natin kay President BBM dahil naging posible po yan sa lahat. Naging posible po itong mga bagay na ito, mga kapatid, sa tulong ng ating mahal na Pangulo na si President Marcos. Kasi kung ayaw ni President BBM ng mga ganitong bagay, mga kapatid, wala din namang magagawa yung ating sandatahang lakas. Pero yung ating Pangulo, lahat ng nakabubuti, mga kapatid, para sa ating sandatahang lakas ay binibigay po ni President BBM. Anyway guys, hanggang dito na lang po itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at pakilike yung ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang.